my beloved Boss Mike, Cervera. Peddlers hindi dumalo ng TRICOM hearing. Matatapang ang mga fake news peddlers na ito sa harap ng kamera at iba't ibang social media, websites ngunit hindi sila dumalo nang sila ay pinatawag ng Kongreso. Sila rin ay nagpasa ng apila sa Supreme Court na hindi sila dadalo sa naturang hearing dahil nilalabag raw nito ang kanilang karapatan sa freedom of speech. Paano ba natin na matatawag na freedom of speech kung ang kanilang impormasyon na pinepresenta ay pawang kasinungalingan lamang? Yun na nga mga kababayan eh! Kaya sinasabi ko sa inyo, aminin nyo na yung pagkakamali ninyo. At tayo bilang mga Pilipino, sama-sama na tayo. Kung meron man kayong nakikita, eto tao sa puso kung meron man kayong nakikita na kamalian sa gobyerno, mga kababayan, okay lang kayo na tumuligsa. Ngunit huwag kayong lalabis sa inyong limitasyon sapagkat may kaagapay yun na pananagutan. Hindi lang sa batas ng tao, maging sa batas ng Diyos. Alam na alam ni Kids TV yan. Kayo ba'y wala nang takot sa Diyos? Matakot kayo sa inyong mga pinaggagawa. Dahil alam nyo, tignan nyo, halimbawa, ginawa ni Duterte kay Pangulong Bong Marcos, ano nangyari? Ngayon, kinakarma. Aantayin nyo pa ba? Yung karma ninyo tulad ni Duterte ay anihin nyo. Malulungkot ako, numero 1. Ako ho ang una na malulungkot para sa inyo. Pagkat ang tingin ko pa rin sa inyo, kapwa ko, Pilipino, mahal ko, mga kababayan. At po talaga. At ganun po dapat ang pananaw sa buhay. Huwag magtatanim ng galit, puot, ngit-ngit, lalo na ang inggit. Diba? Ano ngayon? Yan yung pinaggagawa nila. Ulit. Naku, nawala ako. DDS fake news peddlers hindi dumalo ng TRICOM hearing. Matatapang ang mga fake news peddlers na ito sa harap ng kamera at iba't ibang social media, websites ngunit hindi sila dumalo nang sila ay pinatawag ng Kongreso. Punta sila, may pa-picture pa sila sa Supreme Court mga kababayan. Bakit nasa labas lang kayo? Bawal ba kayong pumasok sa loob? Pasok naman kayo sa loob. Pasok kayo sa loob. Nako, Mansman, meron ho akong sound. Meron. Tuloy. Sila rin ay nagpasa ng apila sa Supreme Court na hindi sila dadalo sa naturang hearing dahil nilalabag raw nito ang kanilang karapatan sa freedom of speech. Paano ba natin na matatawag na freedom of speech kung ang kanilang impormasyon na pinepresenta ay pawang kasinungalingan lamang na... Yun na nga mga kababayan, paano po ba natin matatawag na freedom of speech pa yung ating mga ginagawa? Kung puro kasinungalingan yung mga balita, hindi na ho yun freedom of speech. Naninira na ho kayo ng tao. Diba? Hindi ho ganun ang tama. Ang kailangan ho natin, dun lang sa tama. Diba? Sundin natin kung ano yung tama. Kasi lumabis na kayo ng husto. Kumbagay, lumagpas na kayo sa boundary nyo eh. Ngayon, pinatatawag kayo. Baka susunod niyan, aresto na. Aarestoin kayo. Saan ngayon kayo ikukulong? Hiwa-hiwalay naman kayo. Merong presinto 1, presinto 2, presinto 3, presinto 4. Wag lang sa iwahig. Nahihirapan akong bisitahin kakuha yung lahat doon, sa iwahig. Malulungkot ako. Maniwala kayo. Walang ebidensya. Ang freedom of speech ay may tatawag na freedom of speech. Raw nito ang kanilang karapatan sa freedom of speech. Paano ba natin na matatawag na freedom of speech kung ang kanilang impormasyon na pinepresenta ay pawang kasinungalingan lamang na walang ebidensya? Correct. Yun na nga mga kababayan eh. Maring adorasyon, thank you naman. Diba? Walang ebidensya. Puro fake news o ano. Ang freedom of speech ay may limitasyon at hindi dapat magpakalat ng impormasyon na hindi makatotohanan at... Correct, mga kababayan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Ang freedom of speech, mga kababayan, ay may limitasyon tayo.
Hindi na kailangan pang, hindi na kailangan pag-aralan eh. Sentido común lang ang gagamitin eh. Malalaman na natin na mga kababayan, lumalabis na tayo eh. Di ba mga kababayan? O shoutout po sa inyong lahat, ano? Oo. Opo ha. Basta shoutout po sa inyong lahat. naglalaman ng paninira sa gobyerno. Di ba? So ayan mga kababayan. Turuin mo, ganun-ganun lang, no? Napakatagal na pala natin. Sa sobrang desperado nila mga kababayan, dahil nga talagang kalabisan na eh. Ito na ngayon ang sinusulong nila. Ano yun? Yan na ho mga kababayan. Yes. Ang kaba sa tandem nilang dalawa. Ang sinusulong nila mga kababayan ay etong tandem ni Sarah at ni Robin. Sa tingin nyo mga kababayan, para naman tayong mga inutil. Para tayong mga mangmang ba? Na ano, mga kababayan? Para tayong mangmang na kahit na lang anong ipalamon eh. Ha? Lalamunin natin, di ba? Delia Sacoco, thank you naman. Yung po yun, mga kababayan, biruin mo. Robin Padilla. Tapos tandem, isang Sara Duterte. Desperado na talaga sila mga kababayan. Desperado na sila. Para mga kababayan, ay isulong nila ang isang tambalang Padilla at Duterte. Sobrang kadesperadohan na to mga kababayan. Maniwala kayo. Di po ba? Naklampatin. Anong klase? Sa totoo lang, natatawa na lang ako sa mga to. Di ba? Mga kababayan, ano kaya masasabi ng mga DDS dito? Siyempre, yung mga yun, sasabihin nila, okay yan, supportan natin. Uy, magkuntog-kuntugan nga kayo. Kasi, mga kababayan, walang kapanapanalo to, maniwala kayo. Baka nga hindi pa sumayad. Ha? Yung numero nyo, saan? Sa pinaka minimum na boto. Ha? Wala sa minimum. Yung magiging boto na itong dalawa na to, maniwala kayo. Wala talaga. Huwag nyo na ituloy yan. Oo. Maaari pa siguro humanap na lang kayo ng iba. Isa pa, eto, nanganganib pa itong si Sara na ano, pag na-impeach ito, ano mangyayari? Pag tuluyang hinatulan, mga kababayan, di ba? Na-impeach na eh. Hahatulan na lang. Yun na lang ang kulang. Pag hinatulan yan, hindi na huyang makakatakbo sa kahit anong posisyon. Ng gobyerno. Hindi na. Di ba? Sabi nga nung mga nakakita at pinakita ko, Diyos ko po, mahabagin. Ayoko na sa Pilipinas. Anong klase pag-iisip ba ang iniisip na ngayon ng mga kampo ni Duterte? Para eto na ngayon, ang kanilang isinusulong at inaabante. Tambalang Sara Robin. Ano? O ano pa? Dupa. Lagyan nyo na lang ng NG. Dupang na eh. Ano yung dupa? Adi Duterte Padilla, dupa. Ay nako, eto na. Sabi rito, team Opo. Sobra naman kayo. Eto na. Putik na yan. Ngayon mga kababayan, eto na. Dahil nga na eto si Sara ay nahuhulaan na ng marami na ito talaga'y matutuluyan ng mawala sa pwesto at mapupukpukan, mahahatulan sa kanyang impeachment, mga kababayan. Marami nang nagtatanong, sino daw ba ang ating ipapalit? Nakahanda na ba ang ipapalit? Kaya mga kababayan, sino ang tingin ninyo na po pwedeng ipalit dito kay Sara Duterte? Meron na ba mga kababayan? Our beloved Boss Mike